Hi guys! Welcome sa aking vlog. For today's video mga ka-Ate Mars, pag-uusapan natin kung bakit nga ba marami pa din gustong mag-abroad dito sa Middle East kahit napagkamurang sahod ng isang DH, at saka bakit nga marami pa din gustong mag-abroad sa sobrang daming nangyayari sa mga balita na maraming inaabuso ng mga amo, pero marami pa din ang gustong punta dito sa bansang Silangan. Kaya pag-usapan natin yan guys. Unang-una mga ka-Ate Mars, dito sa bansang Silangan, napakadali lang po ang mag-abroad, ang mag-apply dito. Kapag DH ang ina-applyan mo, okay lang kahit wala kang mataas na pinag-aralan. Ang importante dito, masipag ka lang, makaintindi ka lang ng kunting English, okay ka na dito mga ka-Ate Mars. Sa hirap ba naman ng panahon ngayon mga ka-Ate Mars, ang hirap maghanap ng trabaho, lalong-lalo na sa Pilipinas. Lalong-lalo na kapag wala kang mataas na pinag-aralan, mahirap talagang maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Kaya napakalaking opportunity po mga ka-Ate Mars ang mag-abroad. Lalong-lalo na mga ka-Ate Mars sa kagaya kong nanay nga nangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan sa Middle East kasi mga ka-Ate Mars, napakadali lang talagang mag-apply dito at saka napakabilis po ang pag-alis mo. Kaya kasi yung requirements po nila dito, yung UWA lang, may TISDA ka, at saka siyempre kung yung medical mo ay okay. Kaya mabilis ka lang makaalis. Ngayon mga ka-Ate Mars, marami ang mga balita na inaabuso ng amo. Marami ding mga balita mga ka-Ate Mars, delikado ang bansang Silangan. Kaya ipaliwanag ko sa inyo mga ka-Ate Mars kung ano ba talaga ang meron dito sa Middle East. Yes po, totoo talaga na merong inaabuso dito sa ibang bansa, lalong-lalo sa mga katulong. Kadalasan po talaga ang inaabuso yung mga katulong. Pero maniwala po kayo sa hindi po lahat ng mga amo inaabuso ang kanilang katulong. In short, mga ka-Ate Mars, swerte-swertihan lang talaga ang pagiging OFW dito sa bansa Silangan. Kaya nga, kapag gusto mong mag-abroad, kailangan talaga na pag-isipan ng maigi. Kailangan 100 times mo talagang pag-isipan bago kayong magdesisyon nga mag-abroad. Kasi dito sa ibang bansa, mga ka-Ate Mars, totoo po na madali lang makapunta dito. Ang problema po, kapag may problema tayo dito sa ibang bansa, mahirap po pag mag-uwi. So, ang ibig ko pong sabihin, kapag kayo po ay gustong mag-abroad, kailangan po meron kayong matibay na rason para po kapag may problema kayo dito sa ibang bansa, hindi kaagad kayo ma-homesick. Ang homesick po kasi mga ka-Ate Mars, yan ang pinakakalaban talaga sa isang kagaya kong OFW. Kapag kasi inatake ka ng homesick dito mga ka-Ate Mars, mawawalan ka ng gana sa pagtatrabaho. Pagkatapos niyan, hindi ka na magtrabaho, magkasakit ka na. At gustuhin mo na lang na umuwi. Pero ang problema mga ka-Ate Mars, paano ka makauwi? Kasi nga kontrata yung kailangan tapusin bago tayo makauwi ng Pilipinas. Napakaswerte mo na lang kapag naintindihan ka ng iyong amo kung bakit kailangan mong umuwi dahil sa homesick. Kaya sa UWA mga ka-Ate Mars, sinasabi talaga yan na kailangan kapag gusto mong mag-abroad, tibayan habaan ang pasensya, respeto sa sarili, at respeto sa kapwa. Yan ang dapat nating dalhin kapag tayo ay gustong mag-abroad. Kasi mga ka-Ate Mars, kapag matibay ang loob mo, kahit anong hamon sa buhay, kahit anong mga pagsubok sa buhay, kayang-kaya at malalampasan mo. Hindi ka talaga ma-homesick kapag matibay ang iyong kalooban. At kailangan din mahaba ang iyong pasensya kasi nga mga ka-Ate Mars, dito sa ibang bansa, hindi po tayo nag-abroad para magiging amo. Alam na natin mga ka-Ate Mars na kapag tulong tayo, kailangan habaan natin yung pasensya, lalong-lalo na kapag may alaga tayong mga bata dito sa ibang bansa mga ka-Ate Mars. Napakahigpit nila sa kanilang mga anak. Kailangan alagaan mo talaga kapag may mangyari sa bata, iyari at ang panghuli mga ka-Ate Mars ay ang salitang respeto. Kapag may respeto ka sa iyong sarili, respetuhin ka din ng iba. Kaya kailangan mo din yang dalhin kahit saan ka magpunta. Kapag kasi may respeto ka sa iyong sarili at sa kapwa mga ka-Ate Mars, hindi ka talaga mapahamak. Kaya napaka-importante po talaga na mayroon tayong respeto. At ang panghuli mga ka-Ate Mars ay ang pagiging magpakumbaba. Minsan kasi or kadalasan mga ka-Ate Mars, may mga katulong talaga na kapag matagal na sa amo, ay nagiging amo na din ang ugali. Hindi ko naman nila lahat mga ka-Ate Mars, pero kadalasan talaga ganyan. Yan po ang pinaka-importante nating tandaan kapag tayo po ay gustong mag-abroad. Yan po ang mga dahilan mga ka-Ate Mars kung bakit napakabilis po makapag paalis ng mga katulong sa
bansa At para silangan. po hindi kayo mapahamak, sundin nyo lang po yung aking mga sa advice ko lang naman po yan mga katimars, na sa inyo lang po kung susundin niyo or hindi. Yan po kasi ang aking naranasan dito sa ibang bansa, sa 3 bansa na aking napuntahan. Talagang yan ang ginagamit ko at tinadala ko kahit saan. Yung may respeto ako sa sarili at sa kapwa, yung nagpakumbaba ako palagi, yung ganun mga katimars, talagang hindi kayo mapahamak, maniwala kayo. At syempre mga katimars, at ang pinaka-importante talaga ay ang pananalig at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin na kapag tayo ay nangarap na kasama ang Diyos, asahan po natin yan na magtatagumpay tayo. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga katimars. Kung bago ka pa lang sa aking mga video, please subscribe sa aking YouTube channel po para updated kayo sa aking mga video na aking ina-upload araw-araw. Maraming salamat guys. Have a great time.